tugon na ito ni Sarah ay lalong nagpahirap kay Zephyr. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng damit ng babae, dumadama, sumasalat at humahaplos sa payat na bewang nito. At tinawag niya ito sa paus na boses. Mahal ko, bahagyang namumula si Sarah dahil na rin sa paraan ng pagtitig ng lalaki sa kanya. Binuon niya ang kanyang mukha sa leeg nito at marahang nilagyan to ng kiss mark. Bumigat ang paghinga ni Zephyr. Agad niyang dinaganan si Sarah habang hinuhulma ang kurba ng katawan nito. Hindi siya nagsasawang sabihin ito at purihin kung gaano to kaganda. Medyo namumula siya habang patuloy na nilalagyan ng kiss mark si Zephyr sa leeg. Mawawala ka sa piling ko kaya nagtatanim ako ng ebidensya sa iyong leeg para malaman ng ibang babae na ikaw ay pagmamay-ari ko na. Ako lang ang nag-iisang babae para sa'yo. Maaari ba? Lalong natuwa si Zephyr matapos tong marinig at hinalikan ng dulo ng nakataas na ilong ni Sarah. Masaya ang kanyang puso kapag ganito kalambing ang babae. Malungkot ang mukha ng babae habang nakatingin sa kanya. Hinawakan niyang mukha ni Sarah, saka humiling. Mahal ko, magkaanak na ulit tayo ha? Okay, Habi. Lasing na lasing siya sa halik ng lalaki. Masarap yon. Hindi niya alam kung saan niya ipapaling ang kanyang ulo. Kinabukasan, sumikat na ang araw. Sumisinip ang sikat ng araw sa tabi ng kortina. May kumatok sa pintuan sa labas. Sir, handa ng eroplano at maaari nang lumipad. Kayo na lang pong hinihintay, boses yun ni Mr. Jomar. Binuksan ni Sarah ang mga mata at nakitang lalaki sa kabilang gilid. Niyayakap siya nito at mahimbing na natutulog. May kalituhan sa mga mata niya ng mga oras na yon. Hinaplos niya ang mukha nito at dahan-dahang ginising. Habi, Habi, tinatawag ka ni Mr. Jomar. Handa ng eroplano pa uwi sa Pilipinas. Bahagyang binuksan ni Zephyr ang kanyang mga mata at nang makita si Sarah na nandoon ay niyakap niya ito at hinalikan. Good morning, mahal. Nakangiti niyang bati. Sinabi ni Sarah sa kanya, huwag ka nang mag-isip ng kung anong kalokohan. Uuwi ka na ngayon. Nakangiting wika nito. Sabay binigyan siya ng smack na halik. Opo, mahal ko. Pinisil ni Zephyr ang baba ni Sarah para halikan ito ng mabilisan. Nalungkot si Sarah nang bahagyang maalalang iiwan siya ng lalaki. Ngunit kailangan na niyang bumangon. Napilitan na si Zephyr na sumunod sa kanya. Nang pumasok si Zephyr sa banyo at nagumpisang maligo, nais pa sanang matulog ni Sarah, subalit hindi siya makatulog. Wala sa loob na tumayo na lang siya mula sa pagkakahiga at nagtungo sa closet upang ihanap ng maisusuot si Zephyr. Pumili siya ng isang itim na suit na angkop sa itsura ng lalaki. Napakagwapo nito kapag sinuot nito yon. Paglabas ni Zephyr, nakita niya si Sarah na lumabas ng walk-in closet at may dalang damit. Hindi niya mapigilang mapangiti nang makitang maputi at magandang mukha na yon. Napangiti siya sa labis na galak para na talaga silang mag-asawa ulit. Anong iniisip mo? Malapit na tayong umalis. Magbihis ka na, sabi ni Sarah sa kanya at mabilis na hinubad ang bathrobe niyang suot upang tulungan siyang magbihis. Hindi na alintana na nakapanloob lang siya. Lubos na natuwa si Zephyr sa ginagawa ng babae na simpleng pag-asikasa sa kanya. Pakiramdam niya kasal na lang ang kulang sa kanilang dalawa at masaselyuhan na ulit ang kanilang pagiging mag-asawa. Parang bumalik sila sa dati nilang gawi. Inasikaso siya ng babae at siya naman ay nakatingin lang sa mukha nito. Puno ng init ang puso ni Zephyr at hindi napigilan ng hinalikan siya ni Sarah. Matapos ang ilang sandaling pag-alinlangan, handa na siyang umalis. Ginawaran niya na muna ng isang halik si Sarah sa katuluyang lumabas. Nakatayo si Sarah sa harap ng French window. Pinanood ang matangkad na figura nito habang sumasakay sa kotse. Pinanood niya itong umalis sa kanya tinanggal ang diamond ring at nilagay yon sa kanyang bag. Pagkapasok ni Zephyr sa kotse, sinabi niya kay Mr. Jomar, mag-iwan ng dalawang tao dito para protektahan si Sarah. Huwag hayaang may mangyaring hindi maganda sa kanya. Opo, sagot ni Mr. Jomar, ngunit nag-isip sandalit muling nagtanong. Gusto niyo po bang bantayan siya ng malapitan? Ang pagbabantay ng malapitan ay nangangahulugan ng pagpapadala ng bodyguard sa tabi ni Sarah na para bang minamanmanan ito. Sandaling nag-alinlangan si Zephyr at nag-isip. Sa totoo lang, hindi pa rin niya lubos na mapagkatiwalaan si Sarah. Natatakot na baka ulitin nito ang ginawa 4 na taon nang nakakalipas. Ngunit nang maalala niyang nangyari sa kanilang dalawa kagabi, kung paano to nalilitot na bighani sa kanya sa kama, kung paano to pumayag na magkaanak sila, at ang mahina nitong pagtawag sa kanya ng asawa, talagang nahuhulog ang puso niya. Habang iniisip niya yun, naramdaman niyang umiinit ang kanyang katawan at puso at hindi niya mapigilang magtiwala sa babae. Pagkatapos ng isang saglit na katahimikan, sinabi niya,
Hindi kailangang masyadong malapit, basta bantayan lang ang kilos niya. Alam niyang ayaw ni Sarah na binabantayan ito dahil pakaramdam ng babae ay isa itong preso. Ngunit hindi siya mapakali sa pag-alis niya. Takot na baka lilangin siya ng babae at muli itong tumakas sa kanya. 22 oras ang lumipas at lumapag ang eroplano. Bumaba si Zephyr sa eroplano at bumalik sa kanyang bayan. Pagkarating niya doon, nagsimula siyang magsisi na hindi niya isinama si Sarah. Kung sakaling tumakas ito, hindi niya matatanggap ang mga magiging bunga. Baka mawala na naman siya sa kanyang sarili. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Ngunit kailangan pa rin niyang harapin si LV. Kaya sumakay siya sa kotse at sinabi ng may mabigat na tinig, "Pumunta tayo sa sanitarium kung saan nandun ang aking ina." Tumakbo ang kotse papunta sa sanitarium. Pagdating niya doon, nakita niyang kausap ni Cindy ang isang eksperto. Nang makita siya ng babae, nagliwanag ang mga mata nito. "Zephyr, nakabalik ka na pala." Akmang yayakap ito at hahalik sa kanya, ngunit iniwasan niya to. Naiwan sa ere ang mga kamay ng babae at nawala ngiti sa mga labi nito. "Kamustang kalagayan ng aking ina?" Tanong niya ng may seryosong muka. Sinabi ng doktor na baka hindi na magtagal si tita. Sagot ni Cindy na kaagad nakabawi sa pagkapahiya. Namumulang kanyang mga mata sa pagkakataong ito, tila dumating na talagang katapusan ni LV. At ang isa sa mga kakampi niya para mag-udyo kay Zephyr na makaisang dibdib ay parang anumang oras ay lilisan na sa mundo. Tinitigan siya ni Zephyr, mapula rin ang mga mata nito. Pilit na pinipigil ang kalungkutan at ang luhang nais malaglag. Inakala ni Cindy na yayakapin siya ni Zephyr kaya naganda na siya ng kanyang madramang pag-iyak. Ngunit matapos ang matagal na pagkatayo nito, hindi man lang ito gumalaw. Sa halip tinanong nitong doktor, "Nakakakain pa bang aking ina nitong mga nakaraang araw?" Umiling ang doktor. Kasalukuyan po siyang naka-nutrient solution. Nakakabit yon sa dextrose upang masulyapan ang sustansyang kanyang ugat. Hindi na makakakain ng kanyang ina. Naunawaan niya na talagang malapit ng katapusan ng kanyang ina. 2 o 3 buwan na lamang ang nalalabi o mas maiksi pa. Hindi nakakayanin ng katawan ni Alvie ang operasyon at ang konserbatibong gamutan na lamang ang natitirang pagkaan para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Isang matinding pakiramdam ng pagiging helpless ang bumalot sa kanyang katawan. Bagamat maraming bagay ang nagawa ng kanyang ina na nakasakit sa kanya noon sa nalalapit nitong pagpanaw, hindi niya magawang magalit dito. Ito ay kanyang ina, magpasa hanggang sa huli. Wala ng kanyang ama at kapag nawala pa rin si LV, siya na lang ang matitirang miyembro ng pamilya de Vera. Isa na siyang ulilang lubos kapag nagkataon. Matapos magpaalam sa doktor, pumasok si Zephyr na mag-isa sa silid ng kanyang ina. Nakahiga si LV sa kama at may nakakabit na dextrose. Ang itsura niya ay haggard, ang mukha'y kasing puti ng papel at halos wala ng lakas. Namamayat na rin ito ng gusto. Lumapit siya, naupo sa tabi nito at kinumutan nito ng maayos. Parang naramdaman ni LV ang presensya ng isang tao kaya bigla siyang dumilat nang makita ang kanyang anak na muong luha sa kanyang mga mata. "Anak, galit ka pa rin ba sa akin?" Tinignan siya ni Zephyr ng tahimik. "Walang imik ko, hindi ko lang masyadong tinutulan nung 4 na taon na nakalipas. Baka hindi ka naghirap ng ganito sa loob ng mga nakaraang taon." Sabi niya. Nabakas ang pagsisisi sa kanyang mukha. Noon masyadong marinang pagtutol niya sa relasyon ng kanyang anak at ng kanyang dating manugang. Kaya humantong ito sa pagtalikod ni Sarah kay Zephyr. Ibinunyag ni Sarah ang mga lihim ng De Vera Group at tuluyang umalis. Kung nagbigay lamang siya ng higit na tiwala sa kanyang anak noong panahong iyon, at pinakinggan ang mga opinyon at plano ni Zephyr, hindi sana siya tinaraydor ni Sarah. Nagsasama pa sana ang kanyang anak at ang kanyang manugang ng matiwasay. Dahil madalas na gumagawa ng gulo si Alvin noon, napilitan si Zephyr na alagaan siya habang pinanggangalagaan nitong si Sarah. Napabayaan ni Zephyr ang kumpanya na nagbunsod ng mga halos pagsadsad nito sa lupa. Tahimik lamang si Zephyr habang nagsasalita si Alvin na nagpatuloy. "Ngunit hindi ko to pinagsisisihan. Paano ko malalaman kung sinong tunay na nagmamahal sa'yo kung hindi natin nadaanan ang lahat ng panganib? Pinatunayan ng mga pangyayari na ang dating asawa mo hindi mabuting babae. Si Cindy, sa kabila ng lahat ay hindi ka iniwan. Noong pinakamatinding pagsubok mo, lumuhod siya sa harap ng aking ina at nakiusap na ipasa sa'yo ang Sanchez Group. Iniwan niyang pagiging doktor upang buong puso kang tulungan sa kumpanya. Anak, malapit ng wakas ko, kaya gusto kong ipaalala sa'yo si Cindy, ang pinakaangkop na babae para sa'yo. Huwag mo siyang bibiguin." Hanggang sa huling hininga ni Elvie, siya'y nangaral pa rin para kay Cindy.
Nais niyang ipaalam sa kanyang anak na hindi si Sarah na babagay sa kanya. Lahat ng tao ay nagsasabing si Cindy ang pinakaangko para kay Zephyr. Ngunit walang pagmamahal na romantiko si Zephyr para sa babae. Sa halip na sumagot, hinawakan lamang ni Zephyr ang kamay ng kanyang ina at hinayaan tong magpahinga. Alam ni Elvin na hindi niya mapipilit ang kanyang anak kaya tumigil na siya sa pagsasalita. Inilagay ni Zephyr ang kamay ng ina sa loob ng kumot at pinikit nito ang mga mata upang matulog. Nang makatulog si Elvie, lumabas na siya ng silid. Naghintay si Cindy sa labas. Nang makita siyang lumabas, lumapit at mahina ang boses na nagtanong. Siguradong pagod at gutom ka na mula sa biyahe sa eroplano ng mahigit 20 oras. Gusto mo bang magdala ako ng pagkain dito? Laging magiliw at mapagkumbaba si Cindy kapag nakaharap siya. Marahil, maraming lalaki ang magkakagusto sa isang magalang at maayos na babae tulad nito, ngunit nagdududa pa rin si Zephyr sa babae. Kahit lumalapit na siya sa pamilya Sanchez, hindi niya tuluyang maalis ang pag-iingat sa babae. Hindi na, mahinang tugon niya dito. Bahagyang nabigla si Cindy, ngunit sinubukan niyang hawakan ang braso nito. Kung ganon, umuwi ka na't magpahinga. Ako na mag-aalaga kay tita dito. Halos hindi halata ngunit bahagyang umatras si Zephyr. Upang umiwas sa hawak ni Cindy. Nandito si Dr. Goody para kay mama. Umuwi ka na rin at magpahinga. Sa totoo lang, si Dr. Goody at ang kanyang team ang palagi nag-aalaga kay Elvie. Hindi kailanman hiniling ni Zephyr kay Cindy na alagaan ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Cindy na si Elvie ang kanyang tiyahin. At dahil malapit na itong pumanaw, kailangan niyang ipakita ang kanyang pagmamalasakit. Ngunit idinagdag pa nito, nagkaroon ng banta ng pagsabog kamakailan sa sanitarium. Paano ko makakapagpahinga ng panatag kung mag-isa lang si tita dito? Mas mabuti nang manatili ako. Kung may mangyari man, agad kitang maabisuhan. Narinig to ni Zephyr ngunit nanatili siyang tahimik at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Habang tinitignan ni Cindy ang papalayong likuran ng lalaki, bagaya siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Akala niya, bibigyan siya ni Zephyr ng alahas na binili nito sa ibang bansa. Ngunit napakalamig ng trato nito sa kanya at ni walang binanggit na anuman. Pag-alis ni Zephyr, dumiretso siya sa De Vera Group at sinimula ng pag-asikaso ng mga gawain doon. Kamakailan, si Marlon Alba ay tila nagpaplanong gumanti kay Zephyr. Paminsan-minsan, lumilikha ito ng krisis sa stock market para sa De Vera Group. Ngunit napangisil lamang si Zephyr, hindi siya natatakot. Agad siyang nagpatawag ng meeting, mahigit 20 taong naupo sa conference room. Binuksan ng kanilang mga computer at nakipaglaban sa team ni Marlon sa stock market. Pagsapit ng hating gabi, pansamantalang natigil ang labanan sa stock market. Nakauwi ng lahat ng tao sa team, ngunit si Zephyr ay nanatili sa opisina. 2:00 na ng umaga, nakaupo siya sa conference room. Tahimik na naninigarilyo. Tinignan niyang kanyang teleponong nanatiling walang tawag o mensahe. Hindi tumatawag si Sarah, mahigit 1 araw na siyang nakabalik sa Pilipinas. Ngunit hindi siya tinatawagan ng babae. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalang pag-asa habang nakatitig sa screen ng telepono. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono at nang tingnan niya ito, kumikislap ang pangalang, asawa ko sa screen. Sandali siyang natigilan, ngunit agad na sinagot ang tawag. Umaga na sa kinaroroonan ni Sarah habang nag-iinat siya, sinabi nito, kagigising ko lang, ang ganda ng araw ngayon. Hindi napigilan ni Zephyr ang mapangiti. Kagigising mo lang, bakit ang ganda mo? Lagi ako maganda, may kayabangang sabi ng babae. Good morning. Hindi maalis ang ngiti at kilig kay Zephyr. Totoo na ito, umaga na dito sa Amerika kaya gabi na dyan, tama ba? Malambing na tanong ni Sarah kay Zephyr. Ang kanyang magandang mukha ay pumuno sa screen ng phone ng lalaki. 2:00 ng madaling araw, sagot ni Zephyr na hindi maiwasang mapatitig sa kausap. Napakaganda talaga ng minamahal niya. Halos lalo pa itong gumanda sa paglipas ng panahon. Napatingin si Sarah sa kanya. Sorry, naistorbo ko bang tulog mo? Hindi, nagtatrabaho pa rin ako overtime sa kumpanya. Nakangiting tugon niya sa babae. Napamulagat si Sarah at may pag-aalalang nagtanong. Kararating mo pa lang dyan? Pumasok ka agad sa trabaho. Hindi ka ba napapagod? Maraming naipong trabaho sa kumpanya at kakauwi ko lang kaya kailangan kong kumilos at asikasuhin ang lahat. Matapos matanggap ang tawag ni Sarah, gumaan ang pakiramdam niya. Umupo siya sa swivel chair at sumandal sa kapinagpatuloy ang pakipag-usap kay Sarah. Ang hirap naman yan, huwag mong kalimutang magpahinga at kumain na 3 beses sa tamang oras. May halong pag-alala ang tinig nito. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, okay? Sana bumalik ka na lang sa piling ko.
At ikaw ang mag-alaga sa akin, siguradong hindi ako manghihina. Kapag nasa tabi kita, malambing ang ngiting pinagkaloob ni Zephyr sa babae sa screen. Miss na kita. Ibinaba ni Sarah ang boses niya. Miss na rin kita, pero hindi ako makakaalis dito. Kasama ko si Lola araw-araw. Alam mo naman ang sitwasyon namin, hindi ba? Miss mo ba talaga ako? Biglang tanong ni Zephyr kay Sarah. Tila inaalam ang katotohanan sinasabi ng babae. Walang pag-anilangan sumagot si Sarah. Siyempre naman, hindi na ako makatulog ng maayos mula nung umalis ka. Miss na miss kita talaga. Napangiti si Zephyr at tila napanatag ang loob sa mga sinabi nito. Malambing niyang sinabi, Miss din kita. Ay, kinikilig ako. Sagot ni Sarah na parang isang kitikiti. Natawa naman si Zephyr sa kanya. Gaano mo ko namimiss? Malambing na tanong ni Zephyr. Nais niyang malaman ang nararamdaman ni Sarah. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Miss na miss kita. Gusto kong kinukulit mo ko at yakap-yakap mo ko kapag natutulog tayo sa gabi. Humagikik ang tinig ng babae. Talaga bang gusto mo na kinukulit kita? Biglang tanong ni Zephyr kay Sarah na may ibang ibig sabihin. Namula ang mukha ni Sarah at nagkunwaring galit na sumagot. Zephyr, bakit bigla kang parang bastos? Tumawa si Zephyr at patuloy siyang inasara. Lubos na gumaan ang pakiramdam niya. Maya-maya narinig niya ang boses mula sa kabilang linya. Sarah, sino kinausap mo sa telepono? Narinig niyang boses ni Milagros sa telepono. Tahimik bigla si Zephyr nang marinig niyang sagutin ni Sarah ang tanong ng matanda. Kaibigan ko lang, Lola. Ano kaibigan? Sino kausap mo na nakakapagpatawa sa iyo? Nang ganyan, narinig ulit ni Sarah ang tawag mula sa pintuan. Pumasok ang lola niya kasama si Manang. Sumagot ulit siya sa matanda. Wala naman po, Lola. Kayo talaga, hindi po ko tumatawa. Patuloy siyang tumatanggi. Siyempre meron, narinig ng buong villa ang tawa mo. Sarah, siya ba ang dati mong asawa? Tanong ng lola niya sa kanya. Mukhang hindi talaga ito papayag na hindi niya sagutin ang katanungan nito. Narinig ni Zephyr ang salitang dati mong asawa. Kaya bigla siyang umupo ng tuwid. Nag-aabang kung anong sasabihin nila tungkol sa kanya. Nanatili pa rin si Sarah sa parehong sagot. Hindi po. Kitang-kita na lola na tuwa sa mga mata mo. Sa tuwing mababanggit ang dati mong asawa, nagiging tahimik ka. Sarah, nasa puso mo pa rin ba siya? Gusto pang magsalita ni Milagros pero biglang hinawakan niyang kamay ng matanda upang pigilan to. Takot siya na mabanggit pa nitong tungkol kay Lloyd. Naunawaan ni Milagros ang paghahawak sa kanya ng kanyang apo. Kaya minabuti niyang hindi na ituloy ang naunang naisabihin bagkus nagsalita siya. Kung may nararamdaman ka na para sa kanya, hindi masamang sumubok ulit. Sa narinig na yun naginit ang puso ni Zephyr. Hindi yata't gusto ng lola ni Sarah na siya ang makatuluyan ng apo nito kesa kay Marlon. Hi Lola, wag na nga po kayo makialam sa buhay ko. Mag-almusal na po kayo. Susunod ako maya-maya. Pinilit mo nang palabasin ni Sarang matanda. Habang siya'y tatawa-tawa, saka muling nilapit ang telepono sa tenga niya. Pasensya na, pumasok lang si Lola. Okay lang, sagot ni Zephyr na tila tuwang-tuwa sa narinig. May ngiti sa kanyang mga labi at mga mata habang sinasadyang tanungin. Anong sinabi ni Lola kanina? Hindi sumagot si Sarah sa kanya, nanatili lang itong tahimik at hindi nagsasalita. Parang ayaw sagutin ng kanyang katanungan. Dahil dito nagpatuloy si Zephyr sa pagsasalita. Narinig ko si Lola na sinabing kung tingin mo'y okay ako, hindi masabang subukan ulit. Mukhang hindi naman ako tinututulan ni Lola. Feeling ko magkakasundo kami. Kung meron mang may kasalanan dito ako yon, paano ka naman niya aayawan kung wala ka namang ginagawang masama? Malambing na sabi ni Sarah sa kanya. Hindi napigilan ni Zephyr na mapangiti. Kapag gumaling ng mga mata ni Lola, pupuntahan ko siya. Nasasabik na siyang makita si Milagros ng malapitan. Walang masabi si Sarah kaya sumagot na lang ng, Lalo pang gumaan ang pakiramdam ni Zephyr. Kapag naiisip niyang magandang mukha ni Sarah, ginaganahan siyang magtrabaho. Pinilit ni Sarah si Zephyr na umuwi na sa bahay at magpahinga. Sinasabing hindi niya na ito papansinin kung hindi nito alagaan ang sarili. Sumang-ayon naman si Zephyr. Tinawag si Mr. Jomar para ihanda ang sasakyan at umuwi sa villa upang magpahinga. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Sarah kay Milagros. Sa totoo lang, kunwari lang niyang pinaalis si Milagros. Nasa loob pa rin ito ng kwarto. Pagkatapos ng tawag, nagtanong ang matanda sa kanya. Siya ba talaga ang tatay ni Lloyd? Hawak pa rin niyang telepono tumingin sa lola niya. Sa huli hindi na niya tinagong totoo. Opo, nagulat si Milagros nang marinig iyon. Nagkakausap ulit kayo? Muli siyang tumugon. Opo, bahagyang natuwa si Milagros. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng
Ama si Lloyd, pero ang sumunod na sinabi ni Sarah ay muling nagbigay ng kirot sa puso ni Milagros. Inilahad niyang lahat na nangyari sa Pilipinas noong mga nakaraang taon. Doon lang nalaman ng matanda ang matinding alitan sa pagitan ng kanilang dalawang pamilya. Malungkot na tinignan niya ang kanyang apo at hinaplos ang ulo. Sarah, anong iniisip mo? May lungkot sa mga mata ni Sarah na sagutin ng kanyang lola. Lola, hindi na maayos ang mga naging sigalot namin noon. Pero parang nais ko siyang bigyan ng pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, kahit na kumuha siya ng mga pribadong investigador, wala silang nakitang anuman tungkol sa kaso ng kanyang ama. Nais niyang malinis ang pangalan ni Rogelio upang lubos na maging masaya siya sa piling ng lalaki. Ang ina ni Zephyr ang isa sa mga dahilan kaya ayaw na niyang bumalik sa Pilipinas. Ayaw niya maging masama sa kanyang dating biyanan. Ginagalang niya ito ng buong puso, subalit ang kanyang pisi para sa mga kontrabida sa pag-ibigan nila ni Zephyr ay napuputol na tila ba nais niyang lumaban at ipaglaban ng kanilang relasyon. Sumang-ayon ng matanda sa kanyang sinabi. Nakikisimpatya ito sa kanya. Tama, walang sino man ang dapat na manakit sa'yo. Wala ka namang kasalanan sa mga nangyari, basta kung ano man ang maging desisyon mo sa hinaharap. Nandito lang ako para sa'yo. Para sa ganitong klaseng hidwaan, ang pagtatapos nitong pinakamabuting solusyon. Subalit nais ni Sarah na subukan ulit lumaban para sa kanyang puso. Haplos ni Milagros ang kanya bilang suporta. Bumalik si Sarah sa sarili, ngumiti at inalalayan ng lola niya. Lola, tara na't mag-almusal. Sige, sabay silang bumaba upang kumain ng agahan. Pagkatapos ng agahan, pumasok si Esther at nagsabing, Lola, senyorita, narito na po si Mr. Alba. Pumasok si Marlon mula sa labas at nakasuot ng light green na coat at may bakas ng pagod sa katawan. Sarah, tumitig siya kay Milagros at para nag-alangan itong magsalita upang batiin siya. Naintindihan ni Sarah na may mahalagang sasabihin ng lalaki kaya lumapit siya dito at nagtanong, Kuya Marlon, anong nangyari? Dinala siya ni Marlon palabas ng bakuran at saka nagsalita ng mabigat ang tinig. Sarah, malapit nang mamatay ang papa mo. Nagtangka si Sarah at parang natulala. Ano sinabi mo? Tinitigan ni Marlon ang maputlang mukha ni Sarah at nagsalita ng mabigat. Tinawagan kami ng ospital kanina umaga at sinabi nilang nagkaroon ng cardiac arrest ang papa mo. Bigla nang lambot ang kanyang katawan sa narinig na balita. Halos nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at nawalan ng balanse ang kanyang katawan. Agad siyang inalalayan ni Marlon. Okay ka lang ba? Nag-aalala ang tinig nito habang hawak-hawak siya sa braso. Kumapit si Sarah sa lalaki at luha ng mga mata. Nagsabi dito, Kuya Marlon, nais ko makitang papa ko. Pakiusap, dalahin mo ko sa papa ko. Wala sa sariling naglakad siya patungo sa pinto. Pinigilan siya ni Marlon. Ang boses ay nanatiling tensyonado. Sarah, hindi maganda na mag-isa kang lumabas ngayon. Ako nang maghahatid sa'yo. Hinawakan niyang kamay ni Sarah at dinala ito sa kotseng nakaparada sa labas. Nasa unahan si Mia na nagmamaneho at paminsan-minsan ay sumisilip siya kay Marlon sa rearview mirror. Si Marlon naman ay nakamasid sa reaksyon ni Sarah. Na marinig ang balitang malubha ang kalagayan ni Rogelio, hindi kalungkutan ang unang reaksyon ni Marlon, kundi isang pakiramdam ng ginhawa. Mamamatay na si Rogelio at simula ngayon ang insidenteng iyon na hindi na muling mababalik. Hindi na maungkat at tuluyan ng kakalimutan. Sa buong mundo siya lamang nakakaalam ng buong kwento tungkol sa insidente at iba pang mga tao ay wala ng buhay. Nasa akin pa rin ang huling halakhak, bulong niya sa kanyang sarili. Ano kaya ang mangyayari ngayon sa panganibang buhay ng ama ni Sarah? Wala na kayang pagkakataon para lumbas ang katotohanan at may turong tunay na may sala? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.